Magandang umaga sa inyo lahat. Tanghali man, hapon o gabi, Brother Joy ito ng The Holy Spirit's Touch Revival. At kakanta ko na isang song na ginawa ko rin o kagagawa ko lang. The Son of Righteousness. Ay nung pamagat ito. Ito yung medyo may pagka reggae ng konti. Caribbean style. Ganun. When the music starts to play, we sing the song of praise. The song praising His majesty, in Him we live and move. Let's shout His name in victory, and glorify the Lord. Forever in His righteousness, our songs begin to bless. Halle, halle, hallelujah, hallelujah. Halle, halle, hallelujah, hallelujah. This song of praise will bring us back to the shadow of His wings. The love of God will bind us all to the Son of Righteousness. Halle, halle, hallelujah, hallelujah. Halle, halle, hallelujah, hallelujah. When the music starts to play, we sing the song of praise. The song praising His majesty, in Him we live and move. Let's shout His name in victory and glorify the Lord. Forever in His righteousness, our songs begin to bless. Halle, halle, hallelujah, hallelujah. 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 Oh, oh. Halle, halle, hallelujah, Lord, hallelujah. This song of praise will bring us back to the shadow in His wings. The love of God will bind us all to the Son of Righteousness. The song of praise will bring us back to the shadows of His wings. The love of God will bind us all to the Son of Righteousness. Halle, halle, hallelujah, hallelujah. Halle, halle, hallelujah, hallelujah. Halle,
Meron na rin akong bass guitar doon sa song na yon. So, one-man band lang kasi ako Kung may mga ka-jamming ako, ayun ay maduduktungan ko pa ng another verse. Inulit ko, hindi na kasi ako gagamit ng mga other Christian songs kasi nakaka-copyright ako sa YouTube. Tapos, although non-monetized to, pero naapektuhan yung yung mga video ko. Hindi nakakarating na ibang mga bansa. Alam ko may mga Pilipino ron sa ibang bansa na naaabot. Pero the problem is, black yung ibang song na napupunta roon. Imbis na napapanood nila, black yung video ko. Pag black ang song, black din yung video ko. So kaya gumagawa na lang ako ng mga songs na whatever na pumasok sa isip ko. Minsan, pag nagdadrive ako, may mga melody na pumapasok sa isip ko yun. In-English ko, pwedeng Tagalog, may Tagalog. May mga Tagalog rin akong nakareserba na sa susunod siguro kakantahin ko. Yung mga kapatid, Brother Joe ito, at yung mga napapadaan dito sa YouTube content ko na to. This is a non-monetized. Makikita nyo na hindi ako nagkukumahog na magkaroon ng maraming followers kasi more followers daw ay milestone daw yun. Tapos, magkakaroon ng ad. Sa akin, hindi ako ganun. Sa akin, makapag-share lang ako ng gospel. Halimbawa, 3 tao lang ho ang naligtas, tumanggap sa Panginoon. Yun po'y napakaligaya ko na huro kasi I want to see you in heaven. I want to see them in heaven in the future. So, hindi pa tayo mamamatay pero I just wanna say thank you sa mga tumanggap sa Panginoon. Dahil sa small YouTube content ko na to na I speak the Word of God without any sugar-coated, tandaan ninyo. Hindi na uso ngayon yung pinagaganda at kapag ang salita ng Diyos ay sinabi natin ay masakit yan. Parang binuhusan mo ng 100% alcohol yung sugat ng tao. Ay hindi mo pwedeng gawin na ayaw mo maka-offend ng tao. Ang salita ng Diyos ay offensive because it's a sword of the Spirit, yung Word of God. Masakit yan kasi masakit ang katotohanan. Pero ang katotohanan na magpapalaya sa'yo. Ayun ang nais kong sabihin sa inyo rito. Meron akong babasahin rito. Tatagalogin ko na sa revised Tagalog version ng Biblia. Dito sa Matthew chapter 5 verse 5, ang sabi rito, mapalad ang mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Tingnan muna natin ito, didiin ko rito na compare natin to sa ibang mga verses sa Biblia. Sa New King James Version sabi, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Doon naman sa Amplified Version, Matthew 5:5, blessed, and then the explanation, blessed, inwardly peaceful, spiritually secure, worthy of respect. Blessed are the gentle meaning the kind-hearted, the sweet-spirited, the self-controlled, for they will inherit the earth. According yun sa Psalms 37 verse 11, yung kinote ng Panginoon sa Kristo na yun. So dito, sabi, mapalad ang mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. I want to use the word na nakalagay sa New King James Version. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Meek, M-E-E-K. Meek. Pag sinabing meek, sabi nga magpagpakumbaba. Ito, maraming explanation rito na sabihin, kung magpagpakumbaba ka, you're so humble and meek. Halimbawa, merong nang-abuse sa'yo, kinukutungan ka ng pera, ang tindahan mo lang ay ang nagtitinda ka lang sa kalsada. Halimbawa, yung
sari-sari store ka lang o kaya yung barbecue. Tapos ito darating tong mga hoodlums na mga halimbawa mga pulis na malalaki ang tiyan, yung walang tawag rito, hindi nila iniisip muna yung sarili nila. Yung ibinabana nila ang level ng kanilang pagkatao, mas mababa pa sa daga. Ganun sila eh. Hihingian ng kotong yung matanda, halimbawa, naghihirap na ha. Tapos yung mga pulis na yun, may mga sweldo na yun. Tapos kokotongan nila yung pobreng mga tao na hindi nila naisip baka yung apo nun may sakit o baldado o yung mga kaya siya ang nagtitinda, di ba? So hindi nila iniisip yun. Ganun ang mga asal pusakal na nakabihis ng police uniform sa Pilipinas. In short, mga coward yun, mga duwag yun. Kasi ang kaya lang nila, yung mahinang tao. Hindi naman nila magagawa sa mga CEO yun mga businessman o mga merong law firm, di ba? Hindi nila magagawa. Ngayon, humahanap sila ng kaya nilang daragin. Yung kaya nilang ibuli, kaya nilang takot-takutin. Ganun sila eh. Ayokong idaan ho ito sa ang sa akin, ang kinukuha ko lang yung principle ng what is right and what is wrong. Kapag tama, gawin ho natin ang tama. Kapag mali, huwag natin gawin yung mali kahit sa kapwa natin. Huwag ho natin gagawin yun. Kakaparanggot na pera, kukunin mo dun sa matanda, sa naghihirap, sa mga nagtitinda ng mga banana Q, barbecue, kahit lugawan lang dun sa ano na yun. Sasabihin, wala silang permit eh. Ikaw, yung pangungulekta mo ng kotong sa kanila, permitted ba yon ng Philippine National Police, ng NAPOLCOM? Di ba hindi? Di ba hindi? Ano yun eh? Malinaw na you are robbing the people. Nirarab mo. Wala kang pagkakaiba sa kriminal na nakakulong sa mga presuhan. Ganun ka. Ang pagkakaiba mo lang sa kanila, naka-uniform ka, may tsapa ka, at nagkamali ang PNP sa'yo, hinired ka, tapos pinagamit ka ng service firearms. Ngayon, ginagamit mo sa pananakot sa mga taong mahihina. Pero hindi mo magawa yan sa ibang mga, alam ba, high-ranking officers. Di ba, hindi mo kayang gawin yan? Kasi you're coward. Ang kaya mo lang yung level na alam mong hindi papalag yung mga tao. So, ang mga taong kinagawan ho ninyo ng gano'n, yung mga korap na pulis na duwag, duwag naman ho talaga kayo. Yung mga PNP na ang lalaki ng tiyan, duwag. Siyempre, may mga tao na, halimbawa, may mga matitinong police officer, mas mabilis bumunot ng baril sa inyo at paputokan kayo niya kung sakaling kayo'y popormang babarilin nyo sila, di ba? Mas maraming mga matitinong PNP, Philippine National Police Officers, tandaan ninyo. Hindi lang sila na nabo-broadcast na i-issue kasi hindi naman sila gumagawa ng corruption eh. Yung mga gumagawa lang naman ng illegal yung mga talagang walang common sense. Ang tawag rito, yung pagsusuri sa sarili. Kung tao pa ba sila o animal na. Ganun ho yun. Marami ako naging, yung iba mga colonel na doon sa Philippines, yung mga police officers doon. Yung iba sa kanila, nasa mga BJMP. Yung mga batchmate ko ron. Marami na sila nandun sa mga matataas na posisyon. Yung mga, kasi kaklase ko sila, makikita ko na may katinuan sila sa sarili na dahil hindi ako bumabarkada o kaibigan sa mga estudyante na alam kong pariwara yung buhay. Doon ako sa matino, doon ako sa may tapang, may paninindigan. At marami sila na may paninindigan. Kaya hindi sila nabobroadcast sa mga media kasi they're doing what is right. Hindi na kinakailangan yun na ipalangalandakan mo sa media, ito ginawa ko. Hindi. Just do right. Do what is right for your country and for your countrymen and for God also. And for your family also. So, ito, idadaan ko ito dito.
binigyan ko lang ng example yung mga ganong klaseng pulis. Nung unang uwi ko sa Pilipinas, kailan ba yun? 2010 ata yun. Umuwi ako, tagal na. Naglalakad ako. Nasa military service pa ako noon. Nagbakasyon ako sa Pilipinas ng ilang linggo. Siyempre, yung gupit ko noon, hinuhuli yung mga, doon sa Baclaran, Parañaque, Redemptorist doon, hinuhuli yung mga kasi naglalakad ako walang jeep Yung pala na nagkakahulihan doon. Lakad ako doon. Tapos nilapitan ako ng 2 vendor yata. Sir, tulungan nyo kami kasi kinukuha na lang basta yung tinda namin. Yung nandong yung pulis na yun, pigilan nyo yung Akala niya kasi officer din ako, police officer ako kasi lumalakad ako ron. Kasi naka 6 pockets na pantalon na tapos yung paglakad ko. Yung bag ko galing US, syempre yung parang best na akala nyo lalagyan nyo ng plate, yung pang warfare. Meron ako na pero tubig yun iniinom ko kasi mainit sa Philippines. Sabi ko, ano na nangyari? Hinahabol kami, sir. Pigilan nyo yun. Yung pulis, nakakita ko, ang laki ng tiyan, na akala mo yung barker ng ng mga jeep. Pulis pala, tapos hindi naman naka-uniforme. Naka lang na pantalawal. Kung pantalon na akala mo sa lawal na maiksi. Sabi ko, pulis to. Bakit ganito to? Bakit ganito sa Pilipinas? Sabi ko, bakit ganito sa Parañaque mga pulis? Mukhang uhugin na talagang mukhang mandurugas talaga. Talagang makikita nyo patay gutom, yung talagang kahit mahirap, talagang lalapain niya yung kahirapan ng tao. Kukunin niya yung pera. Inaagaw daw yung tinda nila, tapos pati yung pera, yung mga kasi bawal. Nagtatago yung mga doon sa gilid doon. Tinignan kong ganun. Ngayon, lumingon sa akin kasi lumalakad ako Tinignan ko rin siya. Akala niya matatakot niya ako. Tinignan ko rin siya. Parang sinabi ko sa kanya, problema mo. Hindi siya makakipo. Siguro akala niya pulis din ako. Kasi kung lumakad ako siguro. Siyempre, yung tayo ko ron mas malaki naman ako sa kanya. Tapos, nandun siya sa gilid. Talagang siya, yung nagtatago, babantay. Ang suot niya, hindi siya naka-uniforming pulis Yung salawal na lang. Pero mayroong ID yata nakasabit sa Hindi ko alam kung pulis yun o barangay yun. Pulis daw nakikita mo natin na ibabalik ko rito sa meek. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Meek. Kung ikaw ba ay inaapi-api at pinapayagan mo na apihin ka ng mga tao, lalo na yung mga gahamang pulis na ganon, huwag kayong matakot. Yung sinasabi, may baril na hawak Mananalo ba naman sa Napolcom yun? Mananalo ba naman sa mga chief PNP yun na mas mataas sa kanya? Di ba hindi? Ang kinakailangan nyo lang, file a proper case, identify the police officer, kung saan siya, anong time, anong oras kayo hinaras, ginawa ng krimen, at maraming matitino sa Napolcom tsaka sa Philippine National Police sa mga internal affairs nila. Sisiguraduhin ko sa inyo, maraming matitino dyan. Maraming mga may takot sa Diyos dyan na huwag niyong lalahatin na mga pulis ay masasama sa Pilipinas. May mga matitino dyan, tsaka may mga believers of Christ dyan, mga Bible believers, tsaka alam nila yung values, yung tinatawag na family values. Kaya doon kayo pumunta. Hindi yung papawalang kibo nyo, hinold up na kayo, ni-rob out na yung pera nyo, kinuha, tinakot-takot kayo ng mga pulis. Pagkatapos, wala naman tinatawag na mga
naibigay sa inyong receipt kung anong kaso nyo, kung anong ano nyo, basta kinuha lang dahil bawal daw, kung yung perang iniipon nyo, hindi naman dapat kunin, kinuha, di ba? Magdemanda kayo. Ibabalik ko ulit. Matthew chapter 5, verse 5, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Sino yung mga meek na to? Hindi ito yung mga tao na inaapi at hindi kumikibo. Hindi sila ito. Hindi ito yung mga tao na yung mahirap ay pinapayagan nila na api-apihin sila. Hindi ito nagkakamali tayo tapos kasi maraming nagsasabi na, hayaan mo, ipapagsa Diyos na lang natin yan, yung pang-api ng mga pulis na yan o yung mga barangay na yan o yung ibang tao na yan, kapitbahay natin. Pagsa Diyos na lang natin. Halimbawa, isang anak niya, ginahasa. Ipapagsa Diyos na lang natin. Hindi ho kayo itong binabanggit dito sa Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Hindi ho. Unang-una, justice ang kailangan ng isang taong naapi. Justice. May ibang tao, hindi makakuha ng justice, pumunta nga sa tamang departamento, hindi pa rin pinagbigyan. Tinabla sila. Ngayon, ang gagawin nila is street justice. The justice will gonna put into their own hands. Ngayon, diyan kayo magkukumahog, mga PNP. Kasi nga, pinabayaan nyo yung tao. Kahit mahirap yan. The more na nagtitiwala sila sa inyo, huwag niyong tanggihan sa office nyo. Kuhaan nyo kagad ng statement, di ba? Saglit lang naman yun. What, when, where, who, why. Di ba? Ilang W's yun? 5 W's, 1 H, o 4 W's, 1 H, di ba? Di ba? Pag gumagawa tayo ng spot report, ngayon, kukuha ka ng investigator mo, kuhaan mo ng ocular inspection sa lugar kung saan nangyari, di ba? Papadala kayo. Ganun lang naman kasimple yun Papadala kayo ng mga tao na mag-i-interview doon sa ibang nandun. At kapag may nag-gather kayong evidence, di ba? Kunin nyo, mag-gloves kayo, kuha kayo ng yung plastic bag na galing sa Ziploc, galing sa munisipyo o sa presinto. Pagkatapos, lalagyan nyo na ng initial nyo, date, kung ano yung nakuha nyo ron. Para filing yun. Ready for filing. Ngayon, doon kayo makikilala. Kasi active kayo Doon kayo mapopromote at yung mga tao, magiging bukang bibigay sa mga bahay nila. Ito si Sargento ganito. Sargento, halimbawa, Sargento Matuwid, Sargento Matapat. Ay talagang tumulong ito. Magiging bukang bibigay, household name ka na. Isipin mo, pag wala ka na sa police service mo, and you can run in public office, kilala ka na na matino ka Kaya makikita nyo, ganun lang yan. Mapalad, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Meek. Ito ay, yung pagiging meek, hindi ito yung aanga-anga na tao na, mo na, Diyos na lang bahala sa kanya. Hindi ho ito, hindi ho ganon. Hindi ho sila yung binabanggit dito. Ang mga meek ito ay tinatawag na metaphor ng sheep o lamb. Kasi yung mga lamb, yan ang pinaka-meek na animals. Pag kinuha mo, hindi sila, susunod lang kagad yan. Kaya lagyan yung tali yung leeg Kaya nga, di ba sinabi ng Biblia, ang Panginoon sa Kristo ay nilantulad sa isang lamb, sumusunod hanggang dun sa katayan. Walang kibo, hindi papalag. Hindi papalag. Sila yung maamo. So, ang binabanggit ditong meek ay yung sinabi ng Panginoon sa Kristo na sabi rito, dito, sabi niya sa John chapter 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Makikita natin yung meekness ng mga tupa ng Panginoon.
Yung mga tupa niya, ito ay tinatawag na metaphor o simbolo na ang mga mabababang loob, yung mga meek, ay mga tupa. At yung mga tupa naman ay ito ang simbolo ng mga sumusunod sa Panginoon. Nakikinig yung tupa, nakikilala ko sila, sabi ng Panginoon, at sumusunod sila sa akin, makikita yung meekness. They will follow me. They will listen to me. Yun ang meekness. O yung ang mababang loob o mapagpakumbaba, ang meek will inherit the earth. Yung future earth din yun. Kasi kung ang meek ay hindi ito katulad sa isang tao na duwag, na, alam mo, sa labanan. Duwag ho yun, hindi meek. Pag sinabing meek, hindi ito mga tao na makikita nyo inaapi-api sa kalsada o yun. That's social disturbance sa kanila. Pero sa spiritual sense, ang mga meek in the spirit o yung tinatawag na mga mapagpakumbaba ay yung mga tupa. Kasi yung mga tupa lang ang mapagpakumbaba o meek sa lahat ng animals. Inilen tulad doon ang isang mananampalataya na nakikinig sa Panginoon dahil sila ay mga tupa ng Diyos, mga sheep, at nakikilala ko sila. And Christ known us at sumusunod sila sa akin, and Jesus Christ said, and then they will follow me. Ito ang mga meek na binasa natin na magmamana. Kaya sabi rin dito, ano pa yung meekness na pwedeng malaman sa atin bilang mga Kristiyan? Sa mga kalalakihan, ang sabi rito sa 1 Timothy chapter 2, verse 5, sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso. Walang sama ng loob at galit sa kapwa. Sa mga lalaki, ito ang ugali ng isang tupa na merong meekness, kababaan ng loob. Ang mga lalaki mananalangin ng may malinis na puso. Walang sama ng loob at galit sa kapwa. When we pray sa mga lalaki. At sa mga babae naman sa verse 9, ang mga babae naman ay dapat maging mainhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas o cellphone, dagdag ko na. Although wala yun doon. Sa halip, ang maging kasuotan nila ay mabubuting gawa. So makikita natin dito, ang babae naman ay masasabing with meekness o kapakumbabaan sa kanilang kainhinan, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Na hindi sila magiging katitisuran sa ibang babae o tao o sa church, sa mga mananampalataya. Mainhin, maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang anong ibig sabihin nito, maingat sa pananamit? Maingat. Ibig sabihin, careful ka kung anong sinusuot mo at kung ano ang ginagawa mo sa buhok mo. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit. Walang masyadong alam niyo ibig ko sabihin, kahit ang isang tao bumili ng damit na mamahalin, kung hindi naman bumabagay sa kanya, dinadagdagan niya ng ang tawag nito yung palamuti, yung ginagawang magarbo. Akala mo pupunta sa gala night. Pero minsan hindi bumabagay, di ba? Hindi binabagayan. May binabagayan ng damit sa isang tao. Pero sabi rito sa Biblia ay yung mga babae ay
hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit. Ibig sabihin, yung damit, yung style mo ay ipinagmamalaki na. Meron ako neto. Ano ba yung mga pwedeng idamit ng mga babae? Halimbawa, yung mga mamahalin tignan. Hindi masama yan kung may pambili ka, pero kung ang motibo mo ay mapansin ka ng iba to show them na parang you are rich and well-to-do kahit hindi, di ba? Ay ikaw sa huli ang magkakaroon ng problema sa financial loss mo dahil doon. So huwag maging magarbo. Pwede ka magdamit ng babagi sa'yo, pero hindi mahal, hindi magarbo ay nang ibig sabihin. Hindi magarbo sa pananamit. At ang sabi rin dito, hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Hindi in short, hindi materialistic ang isang babae. Sa halip ay maging kasuotan nila ay mabubuting gawa. Kung wala kayong alahas o kung meron man kayo, ay hindi rin ho yun ang magiging basihan ng pagiging meek ng isang babae. Ang sabi rito, sa halip ang maging kasuotan nila ay mabubuting gawa. Yung mga gawang mabubuti nila, yung mga good deeds nila, kaya ka gumagawa ng mabuti ay dahil ikaw ay ligtas na, hindi para maligtas. Dahil God already saved your soul. Ang sabi rin dito, na sa halip ang maging kasuotan nila ay mabubuting gawa, gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing ng makadiyos. Yun ang tinatawag na meekness sa ang binabanggit dito ay lalaki at babae. Dalawa lang naman ho ang kasarian sa mundo. Lalaki at babae. Yung lalaki kung matanda man siya, kung bata man siya, basta lalaki. Ganon din sa babae, kung matanda man o bata, sila ay mga kababaihan. So, ang meekness ay ang kapakumbabaan. Kaya sabi rito, matututunan natin ang maging magpakumbaba sa papanong paraan. Mateo 11:29, sa pamamagitan ng pagsunod sa Panginoon. Yun lang mo talaga sabi, pasanin ninyo ang aking pamatok, sundin ninyo ang aking mga itinuturo. Sundin ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo, meek, at magpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Makikita ninyo, yung ating Savior ay meek and humble. Kaya sabi rito, sa New King James Version, Jesus said, Matthew 11:29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Sa Amplified Version, "Take my yoke upon you and learn from me, and you will find for I am gentle and humble in heart, and you will find rest." Meaning, renewal of your soul, a quietness, a blessed quiet sa puso mo. For your souls, sa iyong kaluluwa. Hindi sa kaluluwa ng iba, kundi sa sarili mo. Is a personal encounter. Ganon din sinasabi Jeremiah chapter 6 verse 16. So dito, pasanin yung aking pamatok. Ang ginamit dito ay lowly in heart. Lowly in heart. Sa ibang translation ay meekness. With meekness. Pasanin yung aking pamatok at sundin yung aking may tinuturo sapagkat ako'y maamo at magpapakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. That was Jesus said. Ang sabi niya na sa verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok, yung nilalagay yun sa mga cow, yung yoke para sila yung hatak ng di ba, yung sa gilingan iikot-ikot siya doon.
Ibig sabihin, yung pamatok na yun, yung mga, halimbawa, cow o yung bull, yung mga ganyan, bata pa lang tinetrain na sila, nilalagyan. Pero hindi pinabubuhat muna, nilalagyan. Tapos, mag-i-stay yun doon hanggang sa lumalaki yung ano na yun, na meron siya, nakakasanayan niya na may yoke siya. Ganun mo pala ginagawa nila doon sa bansang Israel. No? Until now hanggang ngayon. Parang yung mga kabayo rin, di ba? Saddle muna nilalagay. Hindi muna nila sasakyan yun, saddle lang. Nasasanay sila, tatanggalin, tapos ilalagay. Parang repetition, nasasanay na sila. Ngayon, yung mga horse trainer, hindi rin kagad sumasakay doon pag may saddle. Hindi sila sumasakay. Nilalagyan muna ng, halimbawa, sako o pabigat. Weights, another weights. Kung ilang yung weights niya. Ngayon, nasasana yung kabayo para hindi ma-stress yung mga ligaments at muscle ng kabayo. Unti-unti. Pagkatapos noon, sasakay yung nagtetrain sa kanya. Hindi niya bibiglain. Dahan-dahan niya, tatabik-tapikin niya, tapos aakyat siya. Ngayon, pag medyo pumapalag, hindi muna siya tutuloy umakyat. Yung mga bago pa lang na sa kabayo. Pagkatapos ng makakaakyat na siya. Kasi yung grandpa ko, tsaka yung father ko, horse trainer yan noon. Doon sila sa Manila Polo Club. Nagte-train sila ng mga horses. Bata pa lang ako, sinasama na ako ng tatay ko tsaka yung lolo ko, pumupunta ako dun sa pwesto niya rin, inaalagaan niya. Kabayo siguro, 5 kabayo inaalagaan niya. May mga pony ron, maliit na kabayo. Yung isang pinsan ko, pag hindi tumitingin lolo namin, i-sneak kami sa, yung kulungan ng kabayo. Sabi ko, akin yung ang liit ang kabayo, ang liit pa, bata pa. Sabi ko, akin yung parang puti, sa'yo yung isang brown. Ganun kami. Ganun nga, kagagapan kami ganun. Yung kabayo, syempre, hindi nakatingin na. Pero alam namin kasi maninipa pag sa likuran. Doon kami sa Ngayon, minsan hindi namin mahuli. Doon kami uupo muna sa bakod. Kasi minsan lumalapit yung kabayo. Hindi naman siya wild, pero mabait naman. Paglapit doon, pagka tutungtong na ako doon sa bakod, ko niya, bigla sasakalin ko na sa leg, hawakan ko yung buhok niya. Ang bilis din. Kumakalantog yung katawan ko sa sabi nga, parang gano'n yung parang ganun, tapos tinginan kami. Kakarerahan kami ron sa may ikot yung mga kabayo. Pero hindi naman kami nahuhulog kasi mababa lang, bata pa yung kabayo. Hindi alam ng lolo ko. Ayun ang mga na-experience ko din. Kaya, natuto rin akong mag-horseback riding. Dito, nilalagyan ng saddle. Bata pa lang, sinasanay sila. Ang una muna nga nilalagay, yung parang tela. Basta hindi nagugulat na yung kabayo. Tapos saddle na, yan na. Tapos yung tao na. Minsan lalagyan muna ng pabigat muna yung mga para masanay mo yung sako, di ba? Gaganunan. Parang bigas, isang sakong bigas. Sasanayin lang yun. Pagkatapos nun, yun na. Makokontrol niya na. So mga kapatid, ang sabi rito, na tayong mga mapagpakumbaba, ay tayo yung sinabi ng Panginoon, yung mga tupa niya makikinig sa kanyang salita. Kaya nga sabi ng James chapter 4 verse 10, Santiago 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Be humble, maging meek kayo sa Panginoon at itataas niya kayo. Ayun ang sinasabi ng Panginoon na mamanahin ninyo ang lupa. The new heaven and the new earth, of course. Kapag kayo'y meek, humble, ang magiging meek lang at magiging lowly in heart at humble ay mga tupa na tinawag ng Panginoon na tumugon sa Kanya. Hindi yung random people o person na may nga mahirap nga, ayaw pa pakinggan ng Panginoon eh. Naghihirap na nga, ayaw pa maniwala sa Biblia, ayaw pa maniwala sa Diyos. So, hindi dahil dun eh. At may mga mayaman naman
na kapag narinig nila ang salita ng Panginoon, ay tinatanggap kaagad nila. So, yun ang ibig sabihin ng meek and lowly in heart. Yung mga tao na kabilang at tinawag ng Panginoon sa kanyang kaharian at tumugon. Ang sabi nga rin dito ng Biblia, sabi rito sa John chapter 10 verse 16, sabi ng Panginoon sa Kristo, mayroon akong iba pang mga tupa. Alam natin yung karakter ng tupa ay meek. So tupa ang tawag. At ang pinanggalingan ng salitang meek ay dahil sa mga sheep na lowly in heart, mapagpakumbaba, sumusunod eh. Kahit sa katayan nga, sumusunod eh. Mayroon akong iba pang mga tupa, sabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 16, na wala pa, mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Yung sheep pen, sheepfold o sheep pen. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Makikita natin na yung mga tupa nakikinig sa tinig ng kanyang pastol. Kapag narinig niya, nakikinig talaga. Yung mga pabo ko nga rito mga pabo ko, pag tinawag ko yan, tatawagin ko yung leader nila, yung pinakatatay nila. Pavarotti, ang dami kong pabo rito. Umabot na siguro ng 20, ang bilis dumami, ang bilis lumaki. Pavarotti, paba. Tatayuan na sila dyan. Akala nyo mga dinosaur na tatakbuhan dun. Tapos, pakakainin ko ng snack nila, yung mga dinurog na mais. Tapos, yung neighbor ko nagbigay sa akin ng mga ubas, yung ibang mga overripe na pinakakain ko sa kanila ubas. So, makikita nyo yung tupa, lalo na yung tupa, dadatingan yan. Pag ano yan, di ba parang kambing din sila, ganun lang yan. Tapos lalapit na sila. Tinawag mo sa pangalan Buti pa nga yung mga animals, pag tinawag mo sa pangalan, lalapit. Pero bakit sa tao, minsan, tinatawag na nga ng Panginoon, nagmamatigas pa. Parang sinasabi, Panginoon, gusto ko muna maging mayaman. Gusto ko munang umunlad. Alam ko na gusto niyong umunlad, sasabihin ng Panginoon. Pero ano sabi ng Panginoon? Unahin ninyo ang kaharian ng Diyos. At ang mga bagay na idaragdag sa inyo. Tandaan niyo, hindi lahat ng naging plano natin sa buhay o pangarap natin ay nangyayari. Nandiyan na minsan, yung purpose kasi natin ay iba naman yung purpose ng Diyos. Kahit anong gawing pilit nyo, di ba? Yung isang nabalita ko doon sa social media rin, sa balita, babae. Hindi ko alam kung nurse siya o ano. Nasabi ko niya, pumunta sa Canada, ang dami niya raw pangarap. Pagdating niya raw, may cancer pala siya. Stage 4 na yata, stage 3. Hindi natin alam Kasi yung ating katawan na to, ay physical body na to, once na ang physical body natin ay akala natin sa sarili natin na we can make more money, we can earn more money, pero hindi naman pala doon ang magiging end up mo. Ay napakalungkot nun, di ba? So, ibig sabihin, nabigo ka ba sa buhay mo at wala ka nang magagawa? Hindi ho yun. Ang point dito, are you willing to listen to the voice of God? Sa tawag ng Panginoon sa Kristo. Kasi we know na lahat naman tayo rito mamamatay sa mundo. Tatanda, may magkakasakit, mamamatay. Pero the point is, Jesus said, yung mga taong meek and lowly in heart na nakikinig sa salita ng Panginoon, ay sila ang magmamana ng earth. Christ
He is talking about the new heaven and new earth. Tayo magmamana at hindi na mamamatay kahit kailan. Whether you are rich or poor, subalit kung ikaw ay nakinig sa salita ng Panginoon at sumunod sa Kanya, you are meek, you are humble and lowly in heart. That's what God wants us to do in respond doon sa pagkatawag niya, sa calling niya sa atin. Tinatawag tayo ng Panginoon sa kaharian ng Panginoon. Tinatawag niya tayo na hindi naman sinabi ng Panginoon, if you're working, quit your job. Hindi ho yun, if you're doing business, quit your job. If you're doing business in a wrong way, hindi standard practices kundi may kadayaan, yun ang iwanan mo. Kung ikaw ay nagtatrabaho, yung trabaho mo, halimbawa, ay hindi naman morally upright, yung klase ng trabaho mo, find another one, marahil. At upang mabago ang pivot ng buhay mo, yung pag-ikot ng buhay mo, yung nag-turn around ka na sa kasalanan na yon ng klase ng trabaho at sa Panginoon ka na mag-stay. Don't count about the figures ng pera na kinikita mo. Wag ho doon kasi ang yaman ang buhay ng tao ay hindi nababase sa yaman, sabi ng Panginoon Hesukristo. Hindi nababase diyan. Why? Kahit magkapera ka, dumaan sa palad mo, mayroong 5,000 piso hanggang sa 5,000,000 piso. It's just all numbers and figures. Na ang pera ay mawawala. Sabi nga ng Panginoon, ang kayamanan ng mundong ito ay nananakaw pa at nawawala. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit na hindi nawawala. Which is faith. And you don't need to spend your money for having faith. Tandaan ninyo. Kung may pera kayo sa bangko, keep it there. Kung may pera kayo sa alkansa nyo, keep it there because you cannot buy faith from God. Ang faith ay na-earn natin by listening to the Word of God. Tulad ng mga tupa, kapag tinawag ng Panginoon, they listen to my voice and they follow me, sabi niya. Ganun o tayo. Christ doesn't even nagwo-worry sa pera na meron ka. Pero kapag yung pera na yon, yung mata mo, ay ibinaling mo, isinwitch mo to your money, at doon ka na nagtiwala, na akala mo, magkakaroon ka ng security through yung pera na yon. At iniwan mo yung tingin mo sa Panginoon. And then you will know at the end, na ang pera na yon ay hindi makapagbibigay sa'yo ng another chance to live yung buhay mo hindi ahaba kapag may sakit ka na. Kapag meron ka ng stage 4 cancer o mamamatay ka na. Wala. Useless lahat yun. Ngayon, saka ka babalik sa Diyos kapag ang memory mo ay hindi na maayos. Wala ka ng consciousness sa nangyayari sa paligid mo kasi you're dying. Kaya sabi ng Panginoon, ngayon pa lang nahanda tayong makinig sa Panginoon, ay mag-focus tayo sa Kanya. And then while you're working, ang sabi ng Panginoon, di ba? Di ba sabi sa Book of Luke, Jesus Christ said, occupy till I come. If you're working to feed yourself or your family, work. If you're doing business, do it. Pero yung tinatawag ng mga unfair practices ng business, evil practices, don't do it. Because it will end up yung buhay mo sa lalong madilim na pamumuhay. Kinakailangan, doon ka na sa tama. Kung ikaw ay police officer, sumusweldo ka, maging sapat sa iyon. Hindi lang sasapat ang sweldo ng isang police officer kapag siya ay nagbisyo ng babae, nagdrugs. Yung pamilya niya, pinabayaan niya. Hindi kakasya ang gagawin niya.
manghuhulid up siya, mga abuse siya ng authority and power niya sa ibang tao para magkapera. Gagawa ng crime na wala na siyang pagkakaiba sa mga kriminal na hinuhuli niya noon. Isa na rin siya ron. Kaya mga kapatid, ayun ang sinabi ng Panginoon na ang sino man, ang sabi, na nakikinig sa kanyang tinig at sumusunod, kabilang siya sa mga tupa at nandun sila sa sheep pen, ibig sabihin, doon sa secure na security. Secure yun yung pen Hindi sila masasalakay ng mga bear, ng asong gubat, ng wolves. Magiging secure sila ron. Ayun ang symbol ng pen at ng tupa. Yung tupa ay ang mga sumusunod sa Panginoon, mga tao yon. At yung sheep pen, yun ang security, salvation ng Panginoon sa kanila. Na mga sumunod, nandun na sila. Hindi na sila mapapasok at hindi sila ma-atake ng anumang kalaban na kakain sa kanila. So mga kapatid, ang sabi rito, sabi nga ng Biblia, ano ang akala ninyo, sabi rito, sa Matthew 18:12, ano ang akala ninyo ang gagawin ng isang tao, yung pastol, na may 100 tupa, yung 100 tupa na nandun sa sheep pen, secured, subalit kung nawawala ang isa sa mga iyon, hindi ba niya iiwanan ang 99 sa bundok upang hanapin ang naligaw? Secured naman doon. May nagbabantay ng mga shepherd din. O yung mga, nakakoral na ron sa kulungan nila. Hahanapin yung isa. Kapatid, ikaw yung hinahanap ng Panginoon na katulad ng tupang nawawala. At kapag ikaw ay nakita ng Panginoon, ay sabi ng Luke chapter 15 verse 5, kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pinapasan yung tupa. Tulad ng yung mga sa mga tatay na mayroong mga anak, di ba? Inilalagay sa balikan nila yung mga anak nila. Tapos hawak-hawak sa buhok yung kinakabaw. Yeah, tigdig. Yung nakikita natin makikita nyo sa mga beaches, yung mga sa dagat doon. Yung mga tao, di ba? Mga family, outing. Yung ganon, di ba? Kung di nyo pa naranasan yun sa mga magulang nyo na maliliit kayo, eto spiritually, papasanin tayo ng Panginoon. Ilalagay tayo sa balikat niya. Naalala niyo yung kantang yung Footprints in the Sun? Di ba, lagi niyang kasama ang Panginoon at yung 2 sets of footprints lagi. Footprints ng Panginoon at footprints niya. Tapos dumating sa kanya yung pagsupok sa buhay, nakita niya na isang footprints. O Panginoon, akala ko sasamahan mo ko hanggang sa pagsubok ko. Pero kinalimutan mo yata ako, parang gano'n ng Sabi, hindi kita iniwanan, ni pinababayaran. Nung may pagsubok ka, hindi mo na kaya. Hindi ka na makalakad. Binuhat na kita. At yung footprints na nakikita mo, hindi sa iyo, kundi sa akin yan. Di ba yun sabi? Matagal na yung kanta na yun, di ba? Pero noong unang rinig ko rin yun, naiiyak ako rin. Ganon. Footprints in the Sun. Mga kapatid, muli si Brother Joe ito. At habang meron tayong buhay at hininga, pagkaloob natin sa Panginoon ang pagkakataon na makilala natin siya. Ito'y seryosuhan na to na nalalapit ng araw ng paghuhukom ng Diyos sa tao. Kung yung paghuhukom na yon ay nalalapit na, ang katawan natin ay unti-unting tumatanda, nanghihina at mamamatay tayo. Pagkatapos na may paghuhukom pa sa pagharap natin sa Kanya. Subalit tinatawag na final judgment ay darating sa lahat ng mga makasalanan at ang walang pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero ng Diyos na nasa langit ay ibubulid sa lake of fire o lawang apoy at papahirapan. Dahil
Ang kasalanan, kailanman ay hindi pwede makapasok at makapanhik sa langit. Muli, pag-isipan nyo. Gusto ba natin maging maamong tupa para sa Diyos? Gusto ba natin tayo magkaroon ng peaceful, quiet na sa buhay, sa spiritual natin tayo maging napakasaya? Accept Christ in your heart. Sama kayo naroon. Muli, Brother Joe ito. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen.